Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung kilalang kilala sa bansa natin. Pero alam nyo ba, sa US ay halos hindi masyado nakikita tong kasong to. At pag mayroon man, abay parang takang-taka sila, saan galing? Natatakot sila kasi hindi sila sanay. Pero dito sa Pilipinas, masasabi ko siguro 3-5 to, no? Ano po bang pag-uusapan natin? Ito po yung spot. Uy, may spot ka sa baga. Alam nyo na yan, di ba? Yan yung tinatawag nating tuberculosis o TB. Ang tawag dyan, kung ito'y sa baga nangyari, ang tawag pulmonary tuberculosis. May word na pulmonary. Bakit, Dok? Meron bang tuberculosis hindi sa baga? Meron po. Madalas nangyayari din sa ibang parte ng katawan. At mailan-ilan sa tinatawag na spine. So pareho din ang gamutan. Magkaiba lang ang location. But pag pinag-usapan natin ang pulmonary tuberculosis, galing sa baga. So TB, yung sinasabi nyo, tuberculosis, pulmonary, baga. So pulmonary tuberculosis po ay isang infeksyon na dulot ng bacterium na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. Yan yung pangalan ng bakterya. At primarily, nakalagay primarily affects the lungs. So ibig sabihin, merong secondary. Yan yung ibang mga parte. Kadalasan doon sa secondary, yung spine. Madalas natin marinig, TB of the spine, di ba? Pero pag-uusapan natin yung sa baga, ano kaya ang mga posibleng mga senyales o pwedeng maramdaman ng isang tao na medyo magdududa ang doktor na may tuberculosis ito? Ito po. What are the common symptoms of tuberculosis of the lungs? Number 1, persistent, tuloy-tuloy, non-stop, matagalan na ubo na lumaabot higit 2 linggo pataas. Pag minalas-malas yung pag-ubo niya, may kasamang dugo. Yan kadalasan ang nagiging dahilan kung bakit ang isang pasyente ay pumunta sa doktor. Dok, sumuka po ko. Dok, umubo po ako, may bahid ng dugo. Doon sila kadalasan natatakot na baka may spot sila. Pangatlo, pinagpapawisan sa gabi, lalong-lalo na hindi naman ganun kainit, bakit pawis na pawis sila? May lagnat, mababa lang, minsan low-grade fever, pabalik-balik, on and off. Nagtitik ng mga paracetamol, maaring nawala sandali, babalik na naman. Panghihina, o kaya pakiramdam mo, pagod na pagod. May pagbawas ng timbang, may kawalan ng lasa o walang ganang kumain, at minsan may shortness of breath. Ito mga sinabi ko po kadalasan, ito yung mga naramdaman minsan na isang tao para sila'y magtungo sa isang doktor at magsuspetsa ang doktor na baka may tuberculosis. Common symptoms po yan. Ngayon ang tanong, ang tuberculosis ba nakahahawa? Ay opo, ang tuberculosis po o TB ay pwedeng kumalat. Kadalasan yan tinatawag na airborne. So ibig sabihin, pareho din ng COVID, di ba? Na magsinghot, umubo, hindi tinakpan ng bibig, nagsasalita. Minsan nga, may napunta na akong karaoke, sabi nila, pinapalitan daw nila yung takip ng mic nila o linalaban o sinasanitize dahil daw baka magka-TB yung mga tao. Dahil minsan yung kumakanta lang, yung paggamit ng mic o kaya yung pagkanta mismo, bumibirit yung may tuberculosis, abay, nandun sa hangin yung tuberculosis. So, mga tao na naka-inhale, nakasinghot ng bakterya mula sa infected na tao ay pwedeng mahawaan. Kaya pag kayo nagkagamot sa tuberculosis, kadalasan sinasabi ng doktor, minsan hiwalay mo na sa mga bata dahil madaling mahawaan yung mga bata, lalo na yung mga senior citizen din, medyo mahina immune system, pwedeng mahawaan ng isang taong ubo ng ubo dahil sa may tuberculosis. So sino ba yung mga at risk? Yung mga risk factors na tinatawag, sino yung mga tao na pwede magkaroon ng tuberculosis? Number 1, may katabi ka na may active na tuberculosis.
Katabi mo matulog, kaya yung mga misis, mister, kung kayo may isa sa inyo may tuberculosis, ay yung katabi nyo, kailangan lumayo muna ng konti. Number 2, yung mga mahinang immune system. Kadalasan yung mga may sakit na madalas natin marinig comorbidity tulad ng sakit na alta presyon, diabetes at iba pa. Mahinang mga naturalesa niyan, pwedeng madaling mahawaan. Pangatlo, mataas ang blood sugar. Marami pong mataas ang blood sugar o diabetic na madaling mahawaan ng tuberculosis. Kaya karamihan, may mga pasyente ako na pupunta sa akin na diabetic, tapos ang kinocomplain yung ubo. Pagka-examine namin ng x-ray o mga blood test o at sputum exam, abay, positive pala for tuberculosis. Malnutrition, yung alam nyo na yan, pag sinabing malnutrition, kulang ng sustansya yung katawan. Talagang mahina, madaling kapitan. Yung mga naninigarilyo, yung mga may chronic kidney disease o may mga pasyenteng mataas ang creatinine, sinabihan ng doktor, meron kang CKD stage 1, stage 2, stage 3, mga ganyan, iwas-iwas tayo sa mga taong may ubo-ubo, no? Hindi naman natin sinasabi lahat na may ubo, may tuberculosis. O kaya yung mga HIV, yung mga virus na nagkukos ng AIDS, di ba? Ingat, yung mga may living in crowded area, mga crowded area na sa isang kwarto, 3, 5 kayo natutulog, malaking chance din na magkaroon kayo ng ganyang problema. So, kadalasan, ano yung mga treatment na binibigay? So, madalas natin marinig, pag naggamot ka sa TB, 6 months yan. O kaya 1 year. Pag minalas-malas nga, lampas pa 1 year. Meron tayong narinig na, hindi lang isang gamot ang iniinom, 3, 4, di ba? May triple, quadruple na naririnig tayo, di ba? So ano ba yung tamang gamutan? Ito po, ang treatment sa tuberculosis, hindi halos bumababa ng 6 months. Mapamild man yan, o kaya ito'y moderate o par-advanced tuberculosis, hindi bababa ng 6 na buwan. At ang first line ng medication na kadalasan nyo maririnig, isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, etambutol. Yan yung first line. Ibig sabihin, pag na-diagnose na may tuberculosis kayo, ito yung binibigay kadalasan sa unang 2 buwan. Pagkalipas ng 2 buwan, maaaring i-assess na kayo ng doktor at babawasan na yan. Depende sa improvement nyo. Take all medicine as prescribed. Yung complete full course of treatment is very important pagdating sa tuberculosis. Alam nyo, maraming pasyente na maaaring naresetahan ng gamot sa tuberculosis. Pagkalipas lang ng mga ilang linggo, nakakaramdam na ng ginhawa. Abay, ba't ako inom ng gamot? Medyo gumanda na pakiramdam ko. Nawala na yung ubo ko. Hindi na ako linalagnat. Ang mali nila, pag ininom nila yung gamot ng 1, 2 buwan lang, na instead na 6 na buwan para totally mapatay natin yung bakterya, nagkakaroon kayo ng drug resistance. Pag sinabing drug resistance, ininom ko ito, nasabi ng doktor 6 months, ininom ko lang na 1 buwan, umigi pakiramdam ko, tapos lumala na naman yung kondisyon ko dahil tinigil ko yung gamot. Bumalik ulit ako sa doktor at nireseta ulit yung the same gamot. Abay, parang tinawanan na lang ni bakterya. Sabi niya, alam ko na yan. Nakapaghanda na ako, kaya next time na inumin mo yung mga gamot na yan, effect na yan sa akin. Ang tawag doon, drug resistance. Yan. So makinig kayo dahil ini-emphasize ko, ang drug resistance sa tuberculosis ay tumataas dahil marami, lalo na sa mga Pilipino, na-expose tayo sa alikabok, pagod tayo, pawis tayo, bumaba resistensya natin, na-expose tayo sa isang tao may tuberculosis, nahawaan tayo, binigyan ng gamot, hindi naman ginamot ng tama. Pabalik-balik, kaya may iba dyan, mild lang nag-umpisa, tinigil gamot, bumalik sa doktor, far advanced na. Meron ng tinatawag na cavitation doon sa x-ray. Anong cavitation? Nabutas na yung baga, hindi na yung nagkaroon ng sugat-sugat lang. At very important itong pinag-uusapan natin dahil yung complete course of treatment, maski na wala na kayo naramdaman, ay importante. Hindi dahil sa gusto lang kayo pabilihin ng doktor ng gamot kasi yung iba sa inyo mapagduda sa mga doktor. May niresetahan ako, magaling na ako. Niresetahan ako, wala naman ako naramdaman.
Yan ay hindi po dahil gusto lang ng doktor na gumastos ka. Ang gusto ng doktor, gumaling ka. Kaya ang duration, minimum 6 months, depende sa inyong kondisyon. Maaaring advice ng doktor sa inyo na mas matagal pa dyan. To the point na yung iba nga, binibigyan pa ng mga injectable at iba pa. Depende. So, completing treatment helps cure tuberculosis and protect you and your loved ones. Ngayon ang tanong, kung umiinom ka na ng gamot sa tuberculosis, okay, at gumanda pakiramdam mo sa ilang linggo, hindi nyo na tinigil yung gamot, okay, tinapos yung sinabi ng doktor na 6 months. Ang tanong, pag uminom ka ba ng gamot, nakakahawa ka pa sa mga kasama nyo sa bahay? Magandang tanong yan. Usually, pag uminom ka ng gamot, dun sa first 2 weeks pa lang, maaring hindi ka na malakas makahawa sa mga kasama mo sa bahay. So tandaan nyo, kung wala kang iniinom, malaking tsansa mahawaan nyo yung kasama nyo sa bahay, mga mahal nyo sa buhay, even yung mga anak at apo nyo. Pero, sa unang 2 linggo ng pag-inom ninyo ng mga gamot sa tuberculosis, mas lesser na ang chance na makahawa pa kayo. So, wag naman yung mga kasama sa bahay, praning, ay, huwag kang dumikit sa akin. Hiwalay mo yung mga kutsara at tinidor. Ay, pati yung kumon, hugasan maigi. Huwag naman ganon. Kasi hindi naman ginusto rin ng tao na magkaroon ng tuberculosis, di ba? Ganon talaga, hindi natin masabi. Ngayon, reminder, very important, paulit-ulit kong sinasabi kasi ang pasyente, hindi rin naman sumusunod. Maski paliwanag mo, hindi sumusunod, kaya uulitin ko ha. Ito yung 4 na very important reminder. Number 1, tuberculosis is curable and treatable. Ibig sabihin, kayang gamutin yan at nagagamot yan. Hindi yan habang buhay. Hindi kagaya ng diabetes o ng anumang sakit na habang buhay. Number 2, early diagnosis. Mahalaga. Ano ibig sabihin nun? May ubo-ubo ka lang. Bakit na mainintay mo ng 6 na buwan bago ka magpatingin? Di ba? So, madali lang naman, di ba? Number 2, adherence to the treatment. Pag na-diagnose ka na, sinabi na sa iyo na may tuberculosis ka, sumunod ka sa treatment plan na binigay ng doktor. Number 3 is regular follow-up, and importante na yung pag-follow up nyo regular sa doktor, makakatulong yan para makaiwas tayo sa mga komplikasyon. Yun yung number 4. Complication, saka ma-reduce natin yung makahawa ka pa sa iba. Okay? Importante lahat itong pinapaliwanag ko. Ngayon, pagdating sa diagnosis, paano nalalaman ng doktor kung may tuberculosis yung pasyente? Kadalasan sa x-ray pa lang nakikita na. Minsan, pag x-ray nakita, medyo may haziness. Kung nagdududa yung doktor, maaari mag-request ng tinatawag na apicolordotic x-ray. Yung minsan kasi, ang tuberculosis, ang bakterya, gusto-gusto niya yung banda rito sa mitaas. Ang ating bagay, parang ganyan ang forma, di ba? Kadalasan na mataas ang oxygen yan nung taas. Kaya kadalasan doon yung makikita mo yung bakterya nagkukumpul-kumpul. Ngayon, may magsasabi, Dok, nagkaroon ako ng tuberculosis nung araw. Tapos inulit yung x-ray ko kasi yung TB ko matagal na. Mga 5 taon na nakaraan. Pagtingin doon sa bagong x-ray ko ngayon, wala naman daw TB. Pero sabi ng doktor, may peklat. May peklat. So yun yung tinatawag na pulmonary fibrosis. Yan, pulmonary fibrosis. Yan naman ang ating tatalakayin sa susunod, yung tungkol sa pulmonary fibrosis. Pero huwag kayong kabahan. Una-una, yung fibrosis na nakikita sa x-ray, na pag sinabi ng doktor, peklat lang yan. Kadalasan, yan ay yung gumaling na sugat sa inyong baga. Hindi lang tuberculosis, bagamat ang tuberculosis, ang pangkaraniwan na sinasabing nagkukos ng pulmonary fibrosis, may iba pa mga sakit na pwede rin. So ipapaliwanag ko yan sa susunod, pero wag naman sana matakot. Yung mga iba sa inyo na kadalasan mga seaman, mga mag-abroad, overseas worker, may physical exam ako, sabi may fibrosis, hindi na ako pwede mag-abroad. Ang fibrosis, pwede naman po mag-abroad. Pero may mga ibang mahigpit kasi, may konting peklat sa baga, pinapaalis na. Ayaw na pabiyahihin. So, depende na yan. Pero sa fibrosis, ipapaliwanag ko sa susunod ano yung mga dapat yung bantayan at ingatan. Okay? So, maraming salamat sa lahat ng nanood.
Bahala na ang doktor nyo mag-diagnose kung anong mga laboratory test pagagawa. May mga sputum exam, pwede makatulong din yon. So, let your doctor, a pulmonologist, magandang puntahan nyo para mag-guide kayo kung anong mga narapat gawin. Ayos po ba ang lecture ko? Kung nagustuhan nyo, syempre mag-subscribe naman dito sa Gabay sa Kalusugan. I-click nyo yung notification bell at mag-iHeart GSK as a sign of your love and support dito sa aking channel. Okay? So maraming salamat sa lahat na nanood. Ako po si Dr. Gary C. As always, gabay nyo sa kalusugan. Maraming salamat. Bye-bye!